Nakita mo na ba presyo ng bagong sasakyan na yon? Parang palagi na lang tumataas at tumataas ang presyo nila bawat taon-taon. Halos lahat ng brand, modelo at halos lahat ng klase, hybrid man, V8, V6 4-cylinder, turbo o electric, lahat ng sasakyan ay parang tumataas ang presyo taon-taon. Tulad ng nakaraang 5 taon, nakita natin ang malalaking pagtaas ng presyo. Sa kasamaang palad, nakikita natin ngayon ang epekto ng pagtaas ng gastos ng mga manufacturer kaya maraming tao ang nakakaranas ng totoong problemang pinansyal. Oo, pinag-uusapan natin ang magaganda at hindi magagandang bagay, siguradong at hindi siguradong taya, transmission, makina, masasama at maaasahang kotse. Mahalagang pag-usapan ito dahil maraming tao ang nag-aalalang ilagay ang kanilang pera sa hindi nila pinagkakatiwalaan at mas gusto nila itong ilagay sa tiyak nilang mapagkakatiwalaan. Kaya naiintindihan kung bakit nag-aalala ang mga tao tungkol sa kanilang pera. Pero ang totoo niyan, halos lahat ng brand na yon, bawat gumagawa ng sasakyan, ay gumagawa na rin ng mga kotse na baka hindi ganoon kaasahan. Mas maaasahan ba ito o dahil lang sa dami ng teknolohiya? Kasi, ayon sa mga bagong estadistika at based sa mga pananaliksik na ginawa ko, ipinapakita na ganoon na. Kadalasang dinadala ng tao ang sasakyan sa dealership dahil sa teknolohiya ang problema. Kahit na backup sensors, collision detection, backup cameras o yung plug-in mo o Apple CarPlay. Karamihan ng problema sa dealership, lalo na sa bagong modelo ng sasakyan, ay may kinalaman sa teknolohiya. Pero may presyo ang teknolohiyang ito, kaya maraming tao ang bumibili ng sasakyan, lalo na yung may malalaking screen at maraming teknolohiya. Ngayon, napantanto nilang expired na ang warranty at kailangan ng magbayad ng malaki. Kita mo, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga sasakyan. Pero bahagi niyan, ang ibig kong sabihin, maraming tao ang inaakala na ito ay, alam mo na, greedflation. Marami ang naniniwala na kasakiman ng mga kumpanya ang nangingibabaw. Marami ring naniniwala na puro kita lang ang habol ng mga kumpanyang ito. Pero sa totoo lang, bahagi lang yon. Isa pang malaking dahilan ay ang bagong safety at performance technology, lalo na ang electronic tech. Ang ibig kong sabihin ay collision avoidance, backup camera systems, lahat ng ito, alam mo na, lane keep assist at alam mo na, pati na rin ang mga airbag pagdating sa kaligtasan at mga kamera, lahat ng maiisip mo. Maraming teknolohiya sa modernong sasakyan ang napapanatili ng ating kaligtasan at ginagawang mas maginhawa ang pagmamaneho. Maraming tao ang gusto niyan. Pumupunta sila sa car dealership, tinitingnan ng base trim. Kamakailan, nasa dealership ako at pinanood ko ang Mazda CX-9. At tiningnan ko ang base trim ng CX-9 at medyo nadismaya ako. Ibig kong sabihin, maraming plastic, wala masyadong teknolohiya. At kapag sinabi kong teknolohiya, hindi naman ako naghahanap ng malalaking screen. Hinahanap ko lang yung maliliit na bagay. Alam mo, kahit yung mga controls ng heater sa likod na upuan, gaya ng heated seats, sa klima natin na umaabot ng -30 o minsan -40. Kaya maganda rin na meron kang ilan sa mga yon, yung mga electronics na nagpapakomportable sa mundo natin. Pero ang totoo, medyo nakakadismaya nung pumasok ako sa base trim ng CX-9. Kasi pagkatapos nun, pumasok ako sa pinakamataas na trim level at meron itong magagandang quilted na leather seats. Kumpleto rin ito sa lahat ng teknolohiya. Pakiramdam ko mas magara siya at buo ang dating. Ganyan na talaga ngayon, lalo na sa merkado ng sasakyan. Maraming tao ang interesado sa bagong teknolohiya. Pumupunta sila sa showroom at natutuwa sa makinang na kotse. Kailangan nila yon o pinapaniwala nilang sarili nila na kailangan nila yon. Sa tingin ko, matagal na nung nagmamaneho tayo ng kotse nung 70 at 80. Oo, naalala ko pa. Galing ako sa panahong yon. Pero sa totoo lang, seryoso, nagsimula talaga ako magmaneho nung 1986 at 86-85. Parang doon ako kumuha ng student permit ko. Pagkatapos, agad akong nagtraining sa pagmamaneho. Pagkatapos noon, natuto na ako magmaneho ng manual na sasakyan kaya marunong na agad ako mag-drive ng manual. Simple lang ang mga bagay nun. Wala akong mga ganung bagay, ni aircon o power mirrors, wala nun. Ginamit ko dati ang maliit na knob sa ilang kotse ko. Kailangan ko talagang lumabas at itulak yung mga salamin para lang i-adjust sila o kaya magpatulong sa may passenger side para itulak yung salamin para sa akin. Noon, simple lang ang mga bagay pero epektibo. Mas maganda na ang mga bagay ngayon gaya ng heated seats at heated na manibela. Marami sa teknolohiya ngayon ay humahabol na sa atin.
Hindi lang ito, basta sumusunod sa atin kapag tayo ay nabigo. Nakikita natin ang mga pagkabigo at mga taong pumipila sa dealership para ipacheck ang sasakyan dahil sa check engine light o aberya sa dashboard. Diyos lang ang nakakaalam kung ilang beses ko naranasan yan, lalo na sa bago naming Mercedes. Alam mo, bawat sensor at teknolohiya ay konektado sa kung anong aberya, code o alarma. Kaya kapag may kahit maliit na ilaw sa dashboard, na-stress na kami dahil ganyan na talaga ngayon. Sobrang dami ng teknolohiya. Ibig kong sabihin, tuwing naririnig mo ang mga biro tungkol sa BMW at yung sikat na tunog na parang bong, alam mo na yon at alam ko kung tungkol saan yon. Nagkaroon na ako ng maraming BMW noon at alam ko ng eksakto kung ano ang pakiramdam noon. Sa aming Mercedes, lumalabas din yung maliit na check engine light. Marami na kaming naranasang fault codes na may kinalaman sa sensors, detection, ilaw at mga ganung klase ng problema. Hanggang ngayon, isang beses pa lang talaga kami nakaranas ng pag-ilaw ng check engine light. Ngayon, alam na namin ang problema at naayos na rin. Medyo mahal ang gastos pero buti na lang covered na extended warranty. Pero ang totoo niyan, ang teknolohiya ay dumarating sa anyo ng electronic tech, ergonomics, kaligtasan at lahat ng electronics, mga LED at malalaking screen na nakikita natin sa dashboard. Pero marami ring teknolohiya ang makikita sa ilalim ng hood, gaya ng direct injection, turbocharging, 3-cylinder engines, syempre hybrid drive, DCTs at marami pang modernong teknolohiya na wala ako nung 1985. Dahil noong 1985 simple lang ang mga kotse. Sumasakay ka lang, karamihan sa kanila ay carbureted. Kailangan mong tapakan ng 3 beses, paandarin ng crank at umaandar na ito. Minsan hindi agad umaandar, kailangan mong paikutin at tapakan pa ng kaunti habang pinaandar mo, saka lang ito magsisimula. Simple lang ang mga carbureted na makina at hindi rin maganda ang mga lumang carburetor. Simple lang noon ang mga kotse, kapag may sira o hindi gumana, alam ko kung paano ayusin. At nung hindi ko alam kung paano ayusin, pinag-isipan ko hanggang malaman ko. Noon, wala pa kaming YouTube. Siguradong wala pa rin kaming internet na ganito. Kailangan naming magkumpuni, magkalikot at maghanap ng paraan. Ngayon, habang lumalago ang mundo ng sasakyan, marami dito ay kamangha-mangha. Gustong-gusto ko ang ilang teknolohiya at bagay na nagpapaganda sa sasakyan. Pero totoo, baka ibang gusto natin. Ako, gusto ko performance, pero maraming ayaw sa turbocharging. Gusto ko ang turbo dahil mabilis ang arangkada ng sasakyan at ang sarap sa pakiramdam. Para talaga ito sa performance. At para sa sasakyang ginagamit mo tuwing weekend o pampalipas oras, perpekto ito. Marami sa inyo ang nag-aalala sa turbo engine, pero marami rin dito ang tumatagal. Maraming nagsasabi na hindi nababagay ang turbo engine sa pang-araw-araw na gamit. Bakit ngayon may turbocharger na ang mga truck? Pero isipin mo ito sandali. Isipin mo ang ilan sa mga pinakamatitibay na diesel na truck sa merkado. Isipin mo ang malalaking truck trailer na turbo diesel. Isipin mo ang ilan sa mga mas malalaking truck, alam mo, kahit sabihin nating F3500 o F350 o GM 3500. Kahit alin sa mga turbo diesel na yan, pati Cummins sa Dodge at Ram, matitibay talaga ang mga turbo diesel engine na yan. Tama, matibay ang mga turbocharger. Kita mo, may problema dito. Napapansin ko na maraming manufacturer ang binabaan ang kalidad ng kagamitan para doing functional at magaan. Maganda ang performance nila, efficient, pero baka medyo mababa ang kalidad. Ganon din sa lahat ng teknolohiya sa loob ng sasakyan. At kapag nakita natin lahat ng teknolohiyang ito, kamangha-mangha talaga. Pero sa kabila ng mga nangyayari, maraming third party na pinagmumulan nila ng pyesa ay hindi talaga mula sa pinakamahusay na kalidad. Karamihan sa mga manufacturer ay kinukuha lang ang kailangan, ginagawa itong gumagana, tinutugunan ang statistics at functions, tapos inilalagay sa sasakyan at ipinapadala. Kailangan lang nilang malaman na gumagana ito minsan. Siguro kailangan lang nilang gumana ito, alam mo, sa 3,000 pindot ng button. Baka yung screen na yon kailangan lang gumana ng, alam mo, 3,000 oras. Baka bawat component ay may sariling engineering lifespan at kadalasan ganun talaga nangyayari. Hindi naman palaging ganon, pero totoo yon at dapat pag-isipan. Pero ang teknolohiyang nilalagay ngayon sa maraming sasakyan ay nagsisimula ng magdulot ng gastos sa inyong mga consumer at sa akin mula sa pinaghirapang pera. Kita mo, nagtatrabaho tayo ng 40-60 oras kada linggo para lang kumita. At pagkatapos noon, kailangan natin ng sasakyan para makarating sa trabaho na yon. Sinusubukan nating bigyang katwiran na kailangan natin ng bago, may warranty at maasahan kaysa ipaayos pa.
Pero ang hindi pinapansin ng marami ay ang katotohanang ang pinakamaasang mga sasakyan ay mula noong 2007 hanggang 2012. Simula noon, tumaas ang teknolohiya at ang pagiging maasahan ay bumaba kabaliktaran ng dapat sa sarili kong opinyon. Ngayon, ang ilan sa mga sasakyang ito ay magaganda pa rin gamitin at may mga tatak pa rin ng kotse na talagang maaasahan. Habang mas dumarami ang teknolohiya sa mga sasakyan, mas dumarami rin ang posibleng problema nating maranasan. Sa kasamaang palad, mas maraming problema ay mas mataas ang gastos para sa iyo bilang mamimili. Pero sa kasamaang palad, bukod pa rito, ang pagtaas ng presyo ng mga bagong sasakyan ay nangangahulugan na kailangan mong gumastos ng mas marami at mas marami pa mula sa iyong pinaghirapang pera para mapanatiling maayos ang takbo ng iyong sasakyan. Ngayon, gusto ko ng bagong sasakyan at malamang bibili ulit ako balang araw. Habang papalapit ang pagre-retiro ko, kailangan talaga ng maaasahang sasakyan. May mga tao talagang gusto ng mas bago at ang huling bagay na gusto kong gawin ay mag-ayos ng kahit ano, lalo na kapag tumanda na ako. Sa ngayon, ayos pa naman ako, pero alam mo yon, may panahon talaga na kailangan nating tanggapin na hindi naman natin palaging gustong ayusin yung, alam mo na, 1,974 GMC pickup truck. Hindi na siguro practical, wala na ring mga pyesa. Kinakalawang na ang mga body panel at balang araw mawawala na rin ang mga lumang maaasahang sasakyan. Kailangan na nating magplano para sa hinaharap. Ano bang naghihintay sa hinaharap? Mamaling teknolohiya. Ngayon, gusto ko ang ilang teknolohiya pero hindi lahat. Ang problema, yung gusto ko ay pinapansin ng mga gumagawa dahil may iba pang katulad kong manonood at driver. Pero yung gusto mo, baka iba naman. Baka gusto mo yung backup camera mo, samantalang ako, hindi ko gusto. May mga taong gusto ang auto start stop? Ako hindi. Pero tingnan mo, habang may mga tao dito na gusto yon at may iba namang gusto ng ibang features, nakikinig ang mga manufacturer sa lahat ng ito at naririnig nila na lahat ng iba't ibang bagay at teknolohiya ay may nagugustuhan. Kaya sinisimula nilang isama lahat ng yon. Ngayon, syempre, may mga patong at may opsyon na kumita pa ng mas malaki gaya ng madalas gawin ng maraming OEM. Alam mo, nakakakuha sila ng malaking screen. Siguro nagkakahalaga lang ng $200 at $20 para ikabit ang malapad na full screen na umaabot sa kabuuan ng dashboard ng bagong Mercedes-Benz, tapos sisingiling ka nila ng $8,000 o katumbas para lang magkaroon ka nun sa sasakyan. O kaya tinaasan nila ang base price ng sasakyan para maisama yung mas malaking screen na yon. Ganito ang nangyayari ngayon. Pataas ng pataas ang presyo ng mga kotse. At halos umabot na sa puntong nalulugi na ang mga tao sa kakasabay sa teknolohiya. Ngayon, sa kasamaang palad, hindi laging may opsyon para makaiwas dyan. Dahil ngayon, habang umuusad tayo, alam mo na, dahil sa mga mandato mula sa EPA at CARB, syempre, pati na rin sa mga inisyatibang pangkalikasan at paglipat sa mga EV o kahit man lang hybrid na drivetrains, ibig sabihin nito na bawat OEM ay nagsusumikap lang makasabay at ayaw nilang mapag-iwanan. Pero ayaw rin nilang magmadali ng sobra at magkamali. Tulad ng ginawa ng Volkswagen na parang nadapa sila sa pagmamadali, sinusubukang talunin ng iba at mauna sa finish line. Parang nagtutulungan sila at halos lahat ng brand ay tinatamaan ng malaking alon ng teknolohiya. Tayo namang consumer, wala masyadong pagpipilian. Ngayon, may ilan pa ring maaasahan at medyo simpleng sasakyan na mabibili pero unti-unti na ring nawawala ang mga ito. Ibig kong sabihin, naisip ko ang mga brand tulad ng Mazda na meron pa ring 2.5 litro na 4-cylinder at maaari ka pang makakuha ng manual na transmisyon sa ilang trim levels. Magandang halimbawa yan. Toyota, pwede ka pa rin kumuha ng maliit at magandang 4-cylinder engine sa Corolla. Camry, pwede pa rin pero hybrid na lang ngayon. Dahil sa naturally aspirated na 4-cylinder ng hybrid drive, maasahan pa rin ang sasakyan. Pero kahit yon, sinasabi ng Toyota na karamihan o halos lahat ng kanilang mga sasakyan, pagsapit ng 2026-27 ay magkakaroon na ng elektrifikasyon sa isang paraan o iba pa, maging ito man ay hybrid o dahan-dahang paglipat sa mga EV. Mas konserbatibo ang Toyota at mas gusto nilang manatili sa hybrid drive. Ano man ito, bawat manufacturer may sariling bilis sa pag-unlad ng teknolohiya at tayo ang nagbabayad. Kaya patuloy na tumataas ang presyo ng mga sasakyan at lalong hindi na kayang bilhin ng marami. Dito na pumapasok ang totoong problema, nakikialam na ang mga bangko. Mas lalo nang nauubusan ng pera ang mga tao. Hindi lang dahil sinusubukan nilang habulin ang bagong teknolohiya, hindi lang dahil gusto nilang makuha ang pinakabago at pinakamaganda,
Hindi rin dahil gusto nilang habulin ang pinakabagong sasakyan. Sinusubukan ding maaliw gamit ang pinakabagong teknolohiya, malalaking screen at mga bagong uri ng tech na wala sa ibang gumagawa ng sasakyan. Gusto natin ng bagong makinang screen pero kailangan din nating tiisin ito ng 10 taon. Kapag nagka-aberya na yung bagay na yon, tulad ng makapal na guhit sa screen, hindi laging bumubukas o biglang nagre-reboot, magtataka tayo kung anong nangyari. Yun ang nangyari, sobra na sa teknolohiya. At ngayon, hinahayaan na ng mga bangko ang ganitong mga gawain. Kaya ngayon, meron tayong sitwasyon na pinagsamang sobra sa teknolohiya at ang mga bangko na hinahayaan itong mangyari. Kasi, alam mo, nung 1985 pa, wala pa akong car loan noon. Hindi talaga ako naniniwala sa car loan. Yung unang 3 o 4 kong sasakyan, binili ko ng cash. Nagtrabaho muna ako ng kaunti. Una kong sasakyan, binili ko ng 500 pesos. Nagtrabaho pa ako ng ilang taon at bumili ng isa pang sasakyan sa halagang 2,000 pesos. Nagtrabaho ako ng husto at binili ang susunod kong sasakyan. Siguro mga 11 o 12,000 dolyar at medyo bago pa. Mazda RX-7 yon, 198. Sobrang mahal at paborito ko ang sasakyang yon. Sige, sa tingin ko, humiram ako ng 3,000 dolyar sa bangko at nakapag-ipon ng 8,000 mula sa sarili kong pera kaya hindi na kailangan manghiram ng malaki. Noong araw, pati ng dekada 80 at 90, mas karaniwan ang car loan. 3 taon, 4 na taon na ang pinakamatagal, 36 o 48 buwan. Madalas sinasabi ng iba, hindi ko naman kailangan ng ganoon kalaki. Alam mo, sa isang 3 taong car loan, kung nagbabayad ako ng 250 dolyar kada buwan, kaya ko yon. O 200 dolyar kada buwan, o baka 300 dolyar kada buwan. Medyo mahal pero pasok pa rin sa budget ko. Kita mo, kung ginawa mo yan ngayon, walang bibili ng kotse. Kung sinabi ng mga bangko na, hindi, popondohan ka lang namin kung may babalik mo ang pera namin sa loob ng 3 o 2 taon. Alam naman natin na hindi yung posible. Sa karamihan ng kaso ngayon, ang mga truck ay nagkakahalaga ng 100, 110, 100 at 20,000 dolyar. Alam mo, kahit yung karaniwang sasakyan lang, kahit ang Camry ngayon sa pera ng Canada ay halos 50,000 dolyar. 50,000 dolyar. Alam mo, kahit mga karaniwang RAV4 pinag-usapan natin ay sasakyang nagkakahalaga ng 40,000 dolyar pataas. Huwag mo nang kunin ang plug-in hybrid dahil masyado na itong mahal. Ngayon, ang pinakamurang kotse sa merkado ay nasa 3,000 at 1,000 Canadian na. Kahit kumuha ka ng car loan ng 3 taon, mahigit 1,000 dolyar pa rin ang babayaran mo. Alam mo ba na isa sa 5 car loan na yon, mahigit dolyar 1,000 kada buwan ang bayad ng mga tao? Ayon yan sa US statistics. Kung pag-uusapan natin sa Canada, wala akong kilalang nagbabayad ng mas mababa sa 1,000 dolyar kung bumili sila ng bagong sasakyan. Ang totoo niyan, ganoon na talaga sila kamahal. Sa totoo lang, marami akong kilala na nagbabayad ng 1,500, 1,800 hanggang 2,000 dolyar kada buwan para lang sa hulog ng sasakyan. Pinag-uusapan lang natin dito ay yung mid-level, mid to upper spec na lokal na SUV o lokal na pickup truck. Yan na ang nakukuha natin na yon. At ang mga tao ay nagbabayad ng 1,500, 1,800 dolyar kada buwan para sa mga hulog na ito. Kaya ngayon, sinasabi ng mga bangko gamit ang kanilang kunwaring katalinuhan, o sige, bibigyan ka namin ng kaunting palugit, bibigyan ka namin ng kaunting kalayaan. Pinapayagan at pinapahaba na nila ito, hindi na tulad dati na 3 hanggang 4 na taon lang ang patakaran. Alam mo, naalala ko noong 15 taon nang nakalipas, 20 taon nang nakalipas, sa kanila unti-unting tinaasan ito. Tapos, binigyan ka na nila ng 5 taong utang para sa kotse. Naging 6, tapos 7 na taon. Habang tumatagal at tumataas ang presyo ng sasakyan, iniisip pa rin ng tao ang budget nila, di ba? Akala pa rin nila 500 o 700 dolyar kada buwan. Paano mo gagawing parang pareho pa rin ang sasakyan na dati 50,000 dolyar 10 taon nang nakalipas, pero ngayon ay 80,000 dolyar na? Paano mo ipaparamdam sa mamimili na hindi nagbago ang halaga? Paano mo ipapakita na ang 500 dolyar ay pareho pa rin kahit lumipas ang 10 taon, kahit 500 dolyar pa rin ang hulog mo kada buwan? Doon mo makukuha yon. Ganyan ang laro rito. Pero kapalit niyan, hindi mo magagawa ito sa 5 taon. Kaya gagawin naming 8 taon ang utang mo. At yan ang nangyayari ngayon. Ang mga bangko at OEM ay nagtutulungan para bigyan ka ng pagkakataong makakuha ng bagong sasakyan. Gusto ko ngayon ng bagong kotse. Gusto ko talaga ng bagong kotse. Baka balang araw, bumili ako ng bagong pang-araw-araw na sasakyan. May luma akong RAM at naging maganda naman ito para sa akin.
Kaya malay mo, baka balang araw bumili rin ako ng bagong truck para sa sarili ko. Pero sa ngayon, parang ganito ang nangyayari. Alam mo yun mga tao, mga bumibili, palaging may pangangailangan. Parang gamit na nauubos lang ito. Ang kotse, parang isang supot ng titsirya. 5 minuto lang, ubos mo na yung titsirya, di ba? Walang pinakaiba sa tsokolate o candy. Baka 10 minuto lang, ubos na. Gaya ng soft drinks, baka 30 segundo lang, naubos mo na. Nauubos ito at pagdating ng isang punto, mawawala na. Ganoon din sa karamihan ng mga modernong sasakyan ngayon. Marami sa kanila ay parang tinatapon na lang. Pagkalipas ng 5, 8, 10 o 15 taon, nauubos na sila. Luma, pagod, nagbubuga ng langis, di na maayos ang gearbox, pudpud ang preno, kalbo ang gulong, at kinakalawang ang pintura. Iyan na ang nangyayari, parang nauubos ang mga sasakyan. Dahil naubos ito, kailangan palaging mag-upgrade. Parang bumili ka ng bagong iPhone, di ba? Lahat gusto ang bago at maganda. 3 taon mo lang gagamitin, tapos may bagong lalabas na naman. Gusto mo ulit ng bago, parang kotse rin. Tuloy ang pantaas ng presyo, pero sinusuportahan pa rin ng mga bangko. Kaya ito na ang nangyayari sa merkado. Araw-araw may mga taong nalulugi dahil pilit nilang sinasabayan ng mga Jones. Nasabi ko na ito ng maraming beses dati. At kahit hindi naman talaga ito isang financial na channel, naniniwala ako na mahalaga pa rin sa mga tao ang usapan tungkol sa pagkakaroon ng sasakyan at lahat ng bagay na may kinalaman dito, mapabagong sasakyan man o segunda manong sasakyan ang bibilin mo. Mahalaga pa rin ang usapin ng gastos at kakayahan ng bulsa sa lahat ng antas. Kaya gusto kong pag-usapan ito dahil unti-unti nang nawawala ang pagiging abot kaya. Kahit makakuha ka ng 8 taong utang sa kotse at aprobado ng bangko dahil maayos ang credit score mo, hindi ibig sabihin na dapat mo na itong bilhin. Tandaan, may mga patakarang dapat isaalang-alang. Ibig kong sabihin, dapat tinitingnan mo na ang minimum ay 20% na down payment at maximum na 4, siguro 5 taon lang talaga ang utang mo sa kotse. At hindi mo kailanman dapat lampasan ang 25% ng buwanang sahod mo para lang sa kotse. Kapag iniisip natin ang gasto sa pamumuhay, bahay, pagkain at kotse, hindi talaga sila mura. Pero ang mga kotse at bangko, sila ang malaking bahagi ng nangyayari ngayon at kung bakit maraming tao ang nababangkarote. Gaya ng dati, sana nagustuhan ninyo ang video. Gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Ano ang hinaharap at saan tayo patutungo? Paano natin ito mapapamura? Ibig kong sabihin, ang mga car loan na yon, alam naman natin na pinapahaba na. Pero ang hindi maganda dito, alam mo yon, sobrang tagal. Ang mga gumagawa ng kotse ay magbibigay lang ng warranty ng ilang taon, 3 taon lang. Ngayon nag-aalok na ang Dodge na mas kumpletong warranty sa makina o drivetrain hanggang 10 taon. May ilang gumagawa ng kotse na nagbibigay na ng ganyang warranty kasi karaniwan, 3 taon lang ang comprehensive warranty ng karamihan ng kotse. Habang nagbabayad ka pa ng 8 taong car loan, malaki ang agwat doon. Gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe. Sana magkita-kita ulit tayo mga kaibigan. Paalam!